Hey, hello! Magandang hapon sa inyo lahat, mga ka-MUG at mga Maribelenyo. Muli, isang magandang hapon at siyempre, welcome sa panibago nating video reaction. Eto na nga guys, patungkol po ito sa magiging demolition dyan sa Sisiman. At di umano, may pabahay. Kasi, di umano, kasi pabahay. Pabahay, pag sinabi mong pabahay, dapat libre. Dapat wala nang babayaran, di ba? Kasi may bahay naman yung mga taga-Sisiman eh. Support lang ng gobyerno ang kailangan na maging kanila talaga yung lupa. Kaso walang support ang gobyerno dito sa mga kababayan natin, ano? Kasi nga mas inuuna nila yung mga investor kasi mas kikita sila sa investor. Parang gano'n lang 'yon, 'di ba? Para kunwari may mga trabaho tayo dito, pero may mga trabaho nga, sapat ba ang kinikita? Hindi naman, tapos magbabayad ka pa ng bahay. 'Di ba? So eto na nga, nagkaroon sila ng MUO, Memorandum of Understanding, na di umano, sila-sila lang ang nagkakaalaman. Alright? Sila-sila lang nagkakaalaman at may patunay tayo diyan. Kasi nakausap ko dito si Kagawad Gabiola and papakita ko sa inyo mamaya yung conversation namin. So panoorin mo natin 'tong video. Isang Memorandum of Understanding ang nilagdaan ni Governor Joe Garcia para sa proyektong pabahay sa Barangay Alas Asin at Sisiman sa bayan ng Maribeles. Yan, kitang-kita nyo si Papo Trubia, yung Vice Mayor ng Maribeles. Pumirma siya ha. O, pero mamaya tingnan natin kung ano yung alam niya rito. We need a good developer, reliable developer to help us build these housing units for our constituents. We intend to provide not only jobs, but also good housing facilities and beautiful homes to the workers. Good housing facility and beautiful home. My goodness, Congressman. May bahay po sila. May bahay po sila. At ang tanong dyan, bakit hindi nyo binabanggit dito na magkakaroon ng demolition ng mga bahay? Di ba? May mga bahay sila, Congressman. Kaya lang, ipapagibahan nyo eventually. Tapos kunwari may pabahay kayo na may bayad naman. O, tuloy natin. And their families. Layon ng nasabing proyekto sa ilalim ng Pambansang Pabahay para sa Pilipino o 4PH program na patatagin at palawigin ang programang pabahay na tugon sa matapat na mithiin ng pamahalang panlalawigan na mabigyan ng ligtas, maayos at disenteng tahanan sa abot kayang halaga sa lahat ng higit. Ito ligtas, maayos. Bakit hindi sila ligtas sa bahay nila? Kasi kung hindi naman, wala naman nag-quarry doon, ligtas naman sila eh. Diba? Ang nakakapagtaka dyan, guys, yung lupa ng Sisiman, ano po yan eh. Ang nakakaalam kasi nito si Engineer Archie. Shoutout kay Engineer Archie at saka kay Kagawad Gabiola. Sila yung nakakaalam ng history nito. Wala po talagang titulo dapat yan. Yan sa Sisiman. Kasi crusher po nung araw yan eh. Kinukwari nung araw yan. So, bundok yan na pinatag lang. So, wala dapat may-ari niyan. Bakit bigla na lang meron nang nagmamay-ari? Yun din ang pinagtataka ng mga taga-Sisiman. Yung mga may concern ha, yung kapitan, wala ring alam eh. Yung kapitan dyan sa Sisiman eh. Diba? Tuloy natin. Na nangangailangang pamilyang Bataenyo. And we look forward to a very... Sapat to. Diba lahat sila Garcia na? Wala nang kumukontra. Di ba? Sila na lahat. Ito yung sinasabi nating parang ito na yung nangyayari, yung parang predatory governance. Kasi lahat sila na eh. Tapos yung sila Rubia, mga tuta na lang nila yan. Di ba? Sunod-sunuran lang sa kanila yan. Wala namang magagawa yun. Takot tumiwalag sa mga Garcia yan kasi baka matalo na sila next election. Di ba? Sinasabi lang natin dito kung ano yung katotohanan na mga Maribelenyo, mga ka-MUG. Okay, hindi ako natatakot. Wala akong dapat ikatakot. Kaya dapat kayo din, wala kayong dapat ikatakot. Kasi sinasabi lang natin kung ano yung totoo. Alright? Oh. meaningful partnership for the province of Bataan. Thank you very much. Oh, yan, di ba? O sana, binalitaan nyo rin dyan na magkakaroon ng demolisyon.
Di ba? Magkakaroon ng demolisyon. Alright, ito ngayon. Ngayon, itong si Kagawad Gabiola, interviewin ko po sana siya eh. Actually. Kaya lang, sobrang busy naman niya. Kasi siyempre, lumalakad-lakad na rin sila. Kinukumusta yung mga kababayan natin. Kasi nga, alam naman natin, natatakbo ito ulit ng Sangguniang Bayan, itong si Gabiola, na sana nga manalo. Kasi ito talagang lumalaban para sa bayan natin eh, itong mga taong ito eh. Di ba? Oh. Ganito. Nung nalaman to ni Kagawad Gabiola, napanood niya yung video, pinasa sa akin. O ngayon, nag-request siya. Nag-request siya ng kopya. Ng kopya ng MUO. Ayan, ito po yung request niya. Ayan. Ayan po yung request niya para sa MUO. Ang sagot ni Rubia, ni Papot, sa Balanga daw siya kumuha. Sa Balanga siya nire-refer. Ayun yung sagot. Sa Balanga siya nire-refer ni Papot. Ha? Sa Balanga. Kasi wala daw silang kopya. Imagine guys ha. Sino ba ang apektado dito? Di ba tayo mga taga-Maribeles? Magkakaroon ng reclamation dyan eh. Nakita niyo yung picture, yung sa thumbnail natin? Yung dagat na yun, tatabunan yung dagat na yan. Para maitayo nila yung pabahay na yan. At yung pwesto ng mga bahay dito sa Sisiman, gigibayin nila, tatayuan yan malamang ng mga kumpanya. Di ba? Oh, bakit walang kopya si Papot Rubia? Pumirma siya dun eh. Pinagkakaunulo mo ba ang Maribeles? Rubia? Nagtatanong lang ako ha. Vice Mayor, pinagkakaunulo mo ba ang mga taga-Maribeles? Ba't parang wala kang alam? Pagkatapos mong pumirma, parang wala kang alam. Di ba? Oh, ito pa. Yung kapitan, nagtanong din daw si Gabiola, si Kagawad Gabiola kay Kapitan na Magadan. Wala din daw alam. Anak ng tipaklong. Barangay mo ang ididemolish, wala kang alam. Anong klaseng mga tao ito? Hindi ba? Malinaw na malinaw sa mga taong ito na sarili lang nila ang pinagdilingkuran nila, hindi talaga para sa mamamayan itong mga taong ito. Hindi talaga pumosisyon itong mga to para paglingkuran tayo. Pumosisyon sila dyan para lang sa sarili nila. Imagine, mas gusto pa nilang nadidemolish yung mga bahay dito sa Maribeles. Ba't hindi nila ipaglaban? Tapos sasabihin, mahal namin kayo mga taga Maribeles, ganito, ganon. Diba? Tapos hero pa sila dyan sa pabahay na yan. Bayani pa yung mga Garcia dyan sa pabahay na yan. Hindi nga nila binanggit yun magkakaroon ng demolisyon. Diba? Pero ba nila gagamitin dyan? Para kayo maging Para kayo ang maging hero dyan? O, basahin natin yung ibang comment ha. Basahin natin. Tingnan nyo rito, may comment dito. Dapat pag sinabing pabahay, di na dapat, sabi ni Rans Sod Max de la Cruz. Dapat pag sinabing pabahay, di na dapat pabayaran. Tama naman eh. Pabahay nga eh. Diba? Kaya nga pabahay ang term eh. Diba? Imagine, didemolish yung bahay mo, tapos magtatayo ng pabahay ko no, pababayaran sa'yo, di kinisa ka sa sarili mong mantika, kumita pa sila sa'yo, na-demolish na yung bahay mo, kumita pa sila. Putang ina. Grabe, di ba? Ganyan tayo, ginigisa sa sarili nating mantika. Yan ba yung gusto nyo? Tapos boto pa rin kayo ng boto sa mga ganitong klase ng politiko. Di ba? Pinaghahalal kayo ng mga halangang bituka. Ito pa, may bahay na taga-Sisiman. May bahay na. Ito, tuloy na ito. Pabahay pero monthly kang magbabayad. Actually, 30 years na babayaran to. 30 years. Ha? Monthly kang magbabayad. May dati kang tinitirhan, rights lang. Pero paalisin ka dahil sa sarili nilang pakinabangan, negosyo lang yan. Tama! Tama ito si Ransom. Negosyo lang yan. Okay? Ito pa. May bahay na ang taga-Sisiman. Pero mga rights lang. Patatayuan, pabahay. Pero may bayad monthly. Depende kung ilang room na unit kukuhanin mo. 2 rooms, mas mataas singil. Paano masasabing pabahayan? May bayad. Tama. Negosyo ng mga Chinese pala hawak niyan, OMG. O tama, mga Chinese pa pala ang may hawak dyan.
Anak ng putakti talaga, oh. 'Di ba? Ginigisa tayo sa sarili nating mantika, mga kababayan. Grabe ito. Kasi alam nyo, kung totoong concern sa atin itong mga pinuno, itong mga politikong ito, rights yan eh. Sabi nga, ang totoong story niyan, bundok yan na pinatag yan si Seaman. Walang may-ari dapat niyan. Pero nagkaroon ng titulo bigla. Di ba? Instead na tulungan tayo nitong mga politiko ito na mapasa atin yung lupa, pinapademolish tayo. Diba? Ganyan kababait yung mga politiko na yan. Alright? So yun na mga kababayan, sana magkaroon ng pagkakataon na ma-interview ko si Kagawad Gabiola and si Engineer Archie, no? Patungkol nga dito para mas malinawan tayong lahat. No? Alam nyo, ginagawa ko ito hindi lang para sa Maribeles, buong Bataan ito. Kasi pag may gusto silang lupa na ibenta sa mga investors, papagibayan bahay mo. Kahit titulado pa yan. I-expropriate ka pag titulado. Ganyan ang gagawin nila. So dapat palitan na natin itong mga nakaupo na to. Bago naman. Diba? So yun lang naman mga kababayan, no? At muli, isang magandang hapon sa inyo. At siyempre huwag natin kalilimutan. Piliin natin maging tama kasi minsan lang tayong mabubuhay. Alright? Maraming salamat. Bye-bye.